Nagsisimula ang kwento sa pagtatanong kung gusto mong makinig ng nakakatawang kwento. Binanggit niya na maraming grupo na may armas sa buong mundo, pero may isang bagay na kinatatakutan nilang lahat. Lumilitaw si Peter na nakaupo, nakapahinga sa ibabaw ng ilang bangkay. Sinabi ng ating pangunahing tauhan na hindi yun ang pinakakahanga-hanga, kundi ang pagiging 60 anyos ni Peter. Sa isang pag-aaway ng mga kriminal, nabanggit ng isang nakaligtas na sana'y naging alamat na siya kung namatay siya bago pa siya habulin ng maraming mamamatay tao. Pinag-usapan nito ng nakaligtas sa isang lalaking may nakakatawang maskara, na sinasabi nitong pinagbabantaan siya ng mga mamamatay tao mula sa organisasyon. Sa puntong ito, iniisip niya kung si Peter kaya ang lalaking nakamaskara habang nakikita niya itong nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng mga humahabol sa kanya. Kahit na nakilala si Peter, binanggit pa rin ng nakaligtas na libu-libo pang ibang mamamatay tao ang hahabol sa kanya at walang saysay ang lahat ng pagod na ito. Sabi niya, kahit na si Peter pa ang kaharap niya, hindi ito magiging panghabang buhay na kaligtasan, habang iniisip kung paano hindi nadiskubre si Peter hanggang sa tanungin ni Peter kung gusto niyang malaman ang sagot. Lumapit ang ating bida sa nakaligtas habang sinasabi na kahit marami ang humahabol, hindi siya matatagpuan. Nang makalapit sa nakaligtas, sinimulan niyang tanggalin ang maskara niya habang ikinukwento ang nangyari. Sa sandaling ito, napahanga ang nakaligtas sa ipinaalam sa kanya. Matapos matuklasan ang sekreto ni Peter, siya ay namatay habang nag-iisip kung siya nga ba si Peter. Pagkatapos noon, babalik tayo ng 3 buwan ang nakakaraan. Sa isang bookstore, isang matandang lalaki ang naglalagay ng anunsyo para sa promo habang may nagsasabi sa kanya na dapat na niyang itigil ang pagtatrabaho. Inutusan siya nitong tumigil sa pagwawalang bahala sa mga tawag at pumunta sa ospital. Kung hindi, mamamatay siya sa loob ng 3 buwan habang tinitignan ng matanda ang iba't ibang gamot na kailangan niyang inumin. Gayunpaman, sinabi ng matanda na hindi siya natatakot sa kamatayan dahil ilang beses na siyang nasa bingit ng buhay at kamatayan. Iyon ay dahil nag-alay siya ng 50 taon sa isang organisasyong tagapagpatay at wala siyang pinagsisisihan. Nang mga sandaling yun, tiningnan niya ang isang album ng mga larawan, iniisip na wala pala siyang kahit isang litrato ng sarili sa buong buhay niya. Habang inaayos niya ang mga gamit, may isang batang babae ang pumasok sa bookstore na nakasuot ng uniforme ng paaralan. Sabi ng babae, naghahanap siya ng elementaryang libro. Nakangiti siyang lumingon sa kanya ang matandang lalaki, sinasabing ang kanyang matandang bookstore ay mayroong iba't ibang uri ng libro. Tinatanong ng dalaga kung mayroon siyang mga segunda manong libro, at sinabi ng matanda na mayroon siyang mga libro mula dekada 2060 hanggang sa mga pinakahuling edisyon. Tinatanong kung gusto ba niya ng mga bago. Sabi naman ng dalaga na para yun sa kapatid niya. Tiningnan ng ating bida ang estante at tinanong kung estudyante ba siya ng high school, at sinagot naman ng dalaga na oo. Sabi ng matanda, siguro nasa 3 taon na base sa badge niya at napahanga siya sa dami ng alam nito. Nang mga sandaling yun, napansin ng babae mula sa mesa ang mga librong hinahanap niya, lahat nakabalot. Kahit sabi niyang hindi niya kayang bayaran lahat ng libro, sinabi ng matanda na pwede na niyang kunin lahat. Pagkabukas ng mga libro, binanggit nitong mas magandang magamit ang mga ito kaysa maalikabok lang. Sinubukan nitong tanggihan ng babae at sinabi ng matanda na halata nitong mahal na mahal niya ang kapatid, hinihiling na maging mabuti siya rito habang kaya pa niya. Kung hindi, baka pagsisihan niya ito balang araw. Pagtanggap ng pakiusap nito, tinanong ng babae kung may pinagsisihan ba ito noong inaayos ang mga libro. Nangyari ito, ang matandang lalaki ay nag-isip na sinasabi na habang tumatagal ang buhay ng isang tao, mas damadami ang kanyang mga pagsisisi. Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa habang inaalala niya ang isang batang babaeng dinala, na sinasabing yun na lamang ang paraan upang mabuhay sila. Binanggit ng matandang lalaki na wala nang magagawa sa mga bagay na pinagsisisihan. Sinabi pa niya na kahit hindi pa maintindihan ng dalaga ang sinasabi niya, dapat alagaan nito ang kapatid upang hindi magsisi sa bandang huli. At saka sinabihan ng matandang lalaki ang dalaga na umalis na sinasabi niyang hindi niya ito papatayin kung aalis na ito at hindi na susubok ang saktan pa siya. Nang mga sandaling yun, napagtanto ng dalaga na alam na pala nito ang plano niya mula pa sa simula. Nabanggit ng ating tauhan na naalala na niya ang mga mukha ng lahat ng estudyante. At kinumpirma niya ito nang tanungin niya kung nasa 3 taon na ba siya.
Dahil ang paaralan sa lugar na yun ay hanggang 2 taon lamang, kaya naunawaan niya na sinusundan niya ang plano nito mula pa sa simula. Binanggit din ng matandang lalaki na hindi niya maitago ang amoy ng dugo sa kutsilyo gamit ang kahit anong pabango dahil naamoy na niya ang amoy na yun buong buhay niya. Nakitang nabuko na ang plano niya, iginiit pa rin niyang susubukan siyang patayin kahit alam niyang alam na nito mula pa sa umpisa. Pero sa sandaling yun, nag-alinlangan siya, napagtanto na kahit siya ang may hawak ng armas, pakiramdam niya ay siya rin ang mamamatay. Nang mga sandaling yun, isang matigas na titig ang ipinukul sa kanya ng matandang lalaki na ikinagulat niya hanggang sa ipakita nitong naayos na pala nito ang mga librong hinihingi niya. Lumingon ang ating bida na nagsasabing, napansin niyang totoo ang sinabi tungkol sa kapatid nito at hiniling na kunin nito ang mga libro. Sinabi niyang matagal na niyang ginagawa ito kaya nakikilala na niya ang mga bagay-bagay sa isang tingin lang. Pagkatapos, binanggit niya na galing din sa Glory Orphanage ang mga babae, tulad niya noon, at wala itong natutunan kahit pareho sila ng paraan ng pagtuturo noon. Sinabi niyang mayroon silang handa kung sakaling mabaigo ang misyon. Doon, bigla siyang sumugod sa dalaga, sinasabing ipatutupad na ang plano B. Hinawakan ng matandang lalaki ang leeg ng dalaga habang tinutulak siya. Nalilito sa sinabing plano B, pag-angat ng tingin nito ay may 2 mamamatay taong papalapit na. Patayin siya. Hamarang si Peter sa harap niya para protektahan siya sa mga putok ng mamamatay tao. Ipinaliwanag niya na ang plano B ay neutralisahin ng ahente na kasama ng target. Pinanood ng babae si Peter, napansin niyang nataman siya sa tiyan habang pinuprotektahan siya. Ngunit patuloy pa rin silang tinututukan ng mga mamamatay tao at patuloy siyang nagsisilbing panangga sa kanya. Tumayo si Peter, armado, at sinubukang sugpuin ang dalawa hanggang sa mapansin niyang naging hostage na nila ang babae. Dahil dito, natigilan si Peter at tinamaan ng malakas na suntok sa mukha ng isa pang mamamatay tao. Pinagtawanan siya ng mamamatay tao dahil sa madaling pagkatalo. Nang mga sandaling yon, isang pangatlong mamamatay tao ang sumulpot, at nagpaliwanag na kahit paano man ang galing at reputasyon ni Peter, kailangan niyang gawin ito. Ang mamamatay taong ito ay, ang impormanteng taga-utos ng boss na kilalang si Octopus, na nagsasabi na kahit si Peter na maalamat ay hindi na magiging makapangyarihan habang may sakit. Nagalit si Peter at nagtanong kung bakit siya sinusubukan nilang patayin. Sumagot ito na ang boss ay galit kay Peter, na siyang nalilito. Ipinaliwanag ni Octopus na pagkatapos magretiro ni Peter, libu-libong tao ang hahabol sa kanya. Dahil may nakalagay na pabuya na 76 na bilyon para sa kanya. Nalaman ng ating bida na ito ang halaga ng kanyang naipon sa kanyang buhay at kinumpirma ito ng impormante. Dahil ang balak ay pagkamatay niya, ang naipon niyang pera ay mapupunta sa sinumang makakapatay sa kanya. Si Octopus pagkatapos ay nahumaling sa ang ideya ng pagkuha ng perang yun at hiniling na patayin si Peter. Dahil doon, sinalakay ulit siya ng umaatake, sinabing manahimik na lang siya. Pagkatapos ng sunod-sunod na suntok, itinulak niya si Peter sa kabilang silid. Akala ng umaatake ay nawala na ito ng malay, kaya nadismaya siya dahil ang bilis natapos. Lumapit si Octopus para siguraduhin at bigla na lang binigyan siya ni Peter ng regalo. Isang flash grenade ang itinapon sa harap ng informant na ikinagulat nito. Habang sila'y tumatakas, napansin ng umaatake na planado pala ang pagtulak sa kanya patungo sa likurang pinto. Sinabi ng informant na hindi ito aabot ng malayo dahil sugatan at inutusan silang hanapin ito, iniwan ng babae ng tuluyan sa hindi makapaniwala sa lahat ng nasaksihan niya. Samantala, sa isang pampublikong parke sa gitna ng ulan, bumagsak si Peter sa lupa habang pilit na tumatayo. Limitado ang pakikipaglaban ni Peter dahil sa edad. Doon niya naalala ang buhay niya at napagtanto na lahat pala ay konektado sa organisasyon. Naalala niya ang mahigpit na pagsasanay niya sa pakikipaglaban gamit ang kutsilyo at sa pagsasagawa ng mga gawain. Habang ang ibang mga bata ay natututo gumamit ng social media, siya ay natututo mag-hack at mag-wiretap. O maging ang mga sandali niya kasama ang isang especially iyang Ruso na may hawak na frostbite at nakikipaglaban sa isang grupong terorista para mabuhay. Naaalala ni Peter na nagbago ang lahat nang maghari ang bagong boss dahil sa reklamo nito na hindi niya naabot ang inaasahan. Lahat dahil sa sakit na nagpahina sa kanya, kaya naisip ni Lee at ng boss na kailangan na siyang itapon.
Aminado ang ating bida na hindi niya hinanggad ang papuri o karangalan sa mga taong inialay niya sa organisasyon. Umaasa lamang siya na hindi siya itatapon ng ganoon. Hindi niya matanggap na mamatay ng ganito at mapapante pa ang kanyang pera sa mga ito dahil ang pera niya ay para sana sa kanyang anak hanggang sa siya'y mamatay. Samantala, sa lungga ng pusit, nagrereklamo ang dalawang asesino dahil sa nawalang pera dahil sa pagkamatay ni Peter. Sabi ng isa, malaki ang halaga dahil sa kasaysayan ni Peter, ngunit sagot naman ng isa, wala yun, pera ang mahalaga. Nakatitig ang asesino sa litrato ni Peter, iniisip kung paano siya papatayin para makuha ang pera. Nang mga sandaling yon, may isang taong sumulpot at sinabing ito ang unang litrato niya. Pagkaraan, lumingon ang dalawang mamamatay tao at nakakita ng isang lalaking nakasuot ng damit ni Peter. Pero nakilala nila na hindi yun si Peter dahil ang lalaki ay may itim na buhok, habang sinasabi nitong unang kuha iyon ng litrato niya. Aniya, hindi niya alam kung ano ang nangyari dahil nang magising siya, ganoon na ang ayos niya. Dahil doon, hinawakan ng mamamatay tao ang balikat niya, tinutulak siya palabas, at sinabing hindi lugar ng estudyante iyon. Bigla namang hinawakan ng lalaki ang palso ng mamamatay tao, sinasabing alam niya ang lahat at ipinagpipilitang dalhin siya kay Octopus. Nang mga oras na yon, nagtitigan sila at napagtanto nilang magkapareho pala sila ng trabaho. Pero sabi ng lalaki, kapag may kapwa nila sa industriya ang sumulpot sa lugar nila, dapat itong patayin. Nang sumugod ang mamamatay tao kay Pedro, madali niyang nasambat ang kamao nito. Napahanga ang mamamatay tao sa lakas ni Pedro at sa pagpigil nito sa suntok, at naalala kung gaano kadali siyang natalo ni Pedro noon. Dinurog ni Pedro ang kamao ng mamamatay tao gamit ang kanyang palad. Habang nasasaksihan ng isang mamamatay tao ang pagkasira ng kanyang kamay, sinubukan naman ng isa pang gulatin siya mula sa likuran gamit ang kutsilyo. Ngunit nadepensahan nito ni Pedro at sunod-sunod na suntok ang ipinukul niya na madaling nakapagpabagsak sa mamamatay tao. Matapos itong mapabagsak, kinuha ng unang mamamatay tao ang kutsilyo at nagtanong kung sino ang nag-utos sa kanya. Doon na nagsimulang magpaliwanag si Pedro na ang mga mamamatay taong bihasa sa mga kutsilyo ay pangatlong uri lamang, samantalang ang mga bihasa sa lahat ng armas pangalawa lang, pinagmamasdan ng paligid. Kinuha niya ang isang pugita, na sinasabing ang mga unang klaseng asesino ay magagamit ang kahit ano bilang armas. Nagulat ang asesino sa paggamit niya ng pugita para ipagtanggol ang sarili, pero hindi pinansin ang komento nito at sumugod kay Peter. Ginamit ni Peter ang pugita na parang latigo para maalis ang armas ng asesino mula sa malayo, na ikinagulat nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga galami nito para mapigilan ang kalaban. Sunod, itinapon niya ito sa mga kaldero at inihagis sa isang kalderong may kumukulong likido gamit ang pugita. Nasira ang kaldero nang ihagis niya ito. Nakahandusay ang asesino, nagtataka kung sino ang lalaking ito. Si Peter ay kinuha ang litratong kuha nila sa kanya, naaalala ang komento ni Octopus tungkol sa kanyang halaga. Tiningnan niya ang litrato, iniisip kung yun lang ba ang larawan nila sa kanyang mukha. Pagkatapos ay binanggit niya na naging mas bata siyang bersyon ng sarili nang idilat niya ang kanyang mga mata matapos ang pag-atake. Sinindihan ng ating bida ang sigarilyo at sinunog ang kanyang litrato, sinasabing ang Peter na hinahanap nila ay patay na, habang ipinapakita ang kanyang bagong mukha, parang nagkabataan. Samantala, si Octopus ay nagmamaneho, nagrereklamo dahil nawalan siya ng pakikipag-ugnayan kay Pierre. Sinabi niya sa kanyang tauhan na kailangan niyang mahanap si Peter sa lalong madaling panahon, kahit na naniniwala siyang hindi na ito magtatagal dahil sa ang kanser na para bang maaari siyang sumuko ng mapayapa sa kanila. Kasabay nito, binuksan ni Peter ang mga pinto ng restaurant para kontrolin ang pusit. Ngunit dahil wala ito roon, naisip ni Peter na medyo napahaba pa ang buhay ng pusit na yon. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa istasyon ng tren. Nagtataka ang mga tao sa paligid sa kakaibang lalaki sa banyo dahil naghubad si Peter ng damit at nakatitig sa refleksyon niya, na mangha sa kanyang pagiging bata muli. Bukod pa rito, napansin niyang nawala na ang kanser at ang tama ng bala na natamo niya sa pakikipaglaban sa mga mamamatay tao. Sa wakas, naunawaan niya na gumanda ang kanyang itsura at bumata siya, nagtataka kung maaaring mangyari nga. Kahit na ganun, alam niyang dahil dito, hindi na siya makikilala dahil walang hahanap sa kanya bilang isang batang lalaki.
Napagtanto niyang kailangan niyang magpalit ng damit para hindi magdulot ng atensyon. Doon, nakarinig siya ng usapan ng dalawang lalaki tungkol sa isang trabaho na may bayad na 80 milyon. Nalalaman niyang niloko nila ang isang lalaki na nangangailangan ng pera para sa gamot ng ina nito. At pinagtatawanan pa ng dalawa ang lalaki dahil hindi maayos na nabasa ang kontrata. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap habang naninigarilyo sa bawal na lugar, pinag-uusapan ang mamahaling damit ng isa. Nabanggit nitong ang mga damit na ito ay nakatutulong para hikayatin ang mga biktima na pumirma ng walang pag-iisip kapag nakita ang relo niya. Lumapit si Peter sa kanila at sinabing patayin na ang mga sigarilyo nila dahil bawal manigarilyo roon. Pero naiinis ang mga lalaki at sinabihan siya na dapat magpakumbaba sa mga nakatatanda. Sinampal siya ng isang lalaki at sinabihang umalis habang nasa mabuting kalooban pa ito. Pagkatapos noon, nagtungo si Peter sa pinto ng banyo para umiwas sa gulo sa dalawang lalaking nagtatawanan sa kanya. Pero inilock niya ang pinto dahil gusto niyang matapos na ang lahat. Nang mga sandaling yon, bumalik ang dalawang lalaki at nagreklamo ulit dahil sa panggugulo niya. Inayos ni Peter ang manggas ng kanyang damit, at sinabing ipapakita niya kung ano ang mangyayari sa mga hindi nirerespeto ang nakatatanda sa silangan. Ang lalaking sumampal kay Peter ay balak na magpapalo pa sana ulit para mapaalis agad siya. Pero bigla siyang sinuntok ni Pedro ng 2 beses, kaya natumba ito. Kumuha naman ng kutsilyo ang kasama nito at pinagbantaan si Pedro na hindi nila alam kung sino siya. Pero sinabi ni Pedro na kilala niya ang kutsilyo at mali ang hawak nito. Ipinaliwanag niya na mapuputulan lang ng daliri ang lalaki kung gagamitin niya ang kutsilyo ng ganoon. Naiinis na sabi ng lalaki na hindi naman niya gagamitin ng ganoon ang kutsilyo, habang nakatutok pa rin kay Pedro. Sinabi ng ating bida na ang taong may balak saksakin ay hindi hahayaang nakalabas ang braso habang naghahanda. Sumugod ang lalaki kay Pedro pero nakailag ito at mabilis na naaga ang kutsilyo bago siya sinuntok at natamba. Sumigaw sa sakit ang lalaki at si Pedro. Sinabi na ito sa kanya na hindi niya ito sinaksak dahil kung sakaling ginawa niya yon, patay na ito. Dahil doon, tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi ni Peter na kahit wala siyang pakialam sa usapan ng dalawa, pinisil ni Peter ang balikat nito habang bumubulong at kung malaman nito kung sino si Peter, kailangan nitong patayin siya. Matapos ang pangamba, binabalaan ni Peter na wala nang silbi ang pantalon nito dahil napansin niyang nabasa ito sa takot. Pagkalabas niya ng banyo, tiningnan niya ang telepono niya at natuklasan na nawala ang 76 na bilyon niyang pera. Naglalakad ang ating bida sa istasyon, naiinis dahil kinakapa ang pera niya habang nakasuot ng damit ng isa sa mga kriminal. Gayunpaman, kinikilala niya na ito ang tunay na halaga ng kanyang mga kasama. Habang nasa daan, nakarinig siya ng isang babaeng nagsasabi na nakatanggap siya ng scholarship mula sa Glory Club. Ipinaliwanag ni Peter na lumaki siya sa Glory Orphanage, na pinatatakbo ng isang organisasyong pangrelihiyon. 50 taon ang nakalipas, ang orphanage ay naging isang cartel na may impluwensya sa politika at negosyo gamit ang isang harapan na tinatawag na Glory Club. Binanggit ni Peter na siya ay bahagi ng organisasyong ito at ngayon ay kanyang sisirain ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Samantala, sa isang carinderia, isang kriminal ang nakaharap sa isang taong nagbabanta sa kanya. Ang taong yun na nagbabanta sa kanya ay si Octopus na nagsabing hindi raw mahirap talunin siya dahil hindi naman siya si Peter. Nanunuya ang kriminal, sinasabing mamamatay silang bata kung kay Peter lang sila aasa at tinatanong ni Octopus kung sino ba ang may pakialam kung maagang mamatay ang isang tao. Inutusan ni Octopus na tapusin na ito ng mabilis para mas kaunting sakit ang maramdaman niya. Pagkatapos noon, tumawa ang kriminal, akala niya ay nagyayabang lang si Octopus. Pagkatapos ay sinabi niyang tinawag na niya ang mga kasamahan niya mula sa Vecna Mercenary Company para solusyonan ang problema. Alam ng kriminal na hindi si Octopus isa sa 12 apostol ng Glory Club at hindi niya maintindihan kung bakit ganun kadesidido ito. Inutusan niya ang mga tauhan niya na sugurin si Octopus at silang lahat. Sumugod siya rito. Maya-maya pa, ang kriminal ay napapalibutan ng dugo, nanginginig at natatakot sa lupa, nakakakita ng isang kakaibang bagay na tila hindi naman tao. Sabi ni Octopus na napakadali niyang pakisamahan ang mga tauhan na kanyang dala habang binabaluktot niya ang kanyang katawan sa isang di makataong paraan, pinipilipit ang katawan ng isa sa mga tauhan gamit ang kanyang kakayahang napaka-flexible.
Matapos maalis ang mga tauhan, sumugod siya sa kriminal, na tuluyan ang nawalan ng pag-asa. Pagbalik sa kanyang restaurant, nalaman ni Octopus ang pag-atake. Tinawag ni Peter ang kanyang mga tauhan. Tinanong niya kung talaga bang walang natira pang ebidensya at nang makumpirma ito, naniniwala siyang iisa na lang ang taong kaya ginagawa iyon. Binanggit ni Octopus na si Peter ang nasa likod nito at naiisip niyang sinisimulan na nitong saktan ang mga tauhan niya habang patuloy na sinusundan siya ng babae. Pero naalala niya na malapit nang bumaba ang bounty kay Peter kaya dapat na siyang maalis agad. Dahil doon, inutusan niya ang babae na mag-report kaagad kapag nalaman na nila kung nasaan si Peter habang inaalala naman ng babae ang lahat ng pinagdaanan niya kasama si Peter. Pagdating nila sa restaurant, may nakita silang tao doon at sinabi ng tauhan niya na bukas yun. Tinatanong niya kung naka-reserve ba ang lalaking nakaupo roon. Sagot ng lalaki na wala siyang reservation pero may sama siya ng loob. Tinanong ni Octopus kung may kinalaman ba yon sa pera at binanggit ni Peter na may kinalaman ito sa isang malaking halaga. Binanggit niya ang 76 na bilyon, alam niyang maapektuhan siya nito. Nang mga sandaling yon, iniutos ni Octopus na i-lock ang mga pinto at sinabing hindi ito makakalabas ng buhay dahil sa koneksyon nito kay Peter. Pero dahil iba na ang itsura ni Peter, hindi siya nakilala ni Octopus at nagtataka kung sino ito at ano ang plano nito. Iniisip niya kung anak o tagasunod kaya ito ni Peter, pero alam niyang hindi naman. Naisip niyang baka may makuha siyang impormasyon dito kaya't magbibigay siya ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang pagsasabi kung saan hindi makakaalis si Peter ng buhay, at ang isa pa ay mananatili siyang tahimik at papatayin ng kanyang tauhan. Nagsimulang asarin siya ng ating bida habang kumakain ng pagkain sa mesa, na ikinainis ng impormante. Kinutya niya ito na walang nakaligtas matapos marinig ito. Ngunit pagkatapos ay sinabi niyang may ikatlong pagpipilian, ipinapakita na siya si Peter. Napatitig si Octopus sa kanya, hindi maintindihan ang sinasabi ni Peter. Patuloy na inaasar ni Peter ito, sinasabing sa kabila ng kanyang pagiging bata, mahina ang pandinig nito at siya ang pumatay sa mga tauhan nito. Kahit na nauunawaan ni Octopus na pinatay nito ang mga tauhan nito, hindi niya naniniwala na si Peter ito at nagtataka kung bakit niya ginawa iyon. Pagkatapos ay inutusan niya ang bida na sabihin ang totoo na. Totoo ang mga armas at tinanong kung ano ang relasyon niya kay Peter. Matapos sulyapan ang babae sa likuran ni Octopus, napagpasyahan ni Peter na wala na siyang ibang magagawa at nagpas siyang magsalita. Kinuha niya ang pagkain, sinasabing kailangan lang siyang patayin ni Octopus para mas simple ang lahat. Inutusan ni Octopus ang kanyang tauhan na siguraduhing makakahinga pa rin siya, at itinutok ng tauhan ang baril niya bilang pagsang-ayon. Pero sa sandaling yun, may tumama sa kanyang leeg habang tinititigan niya ang baril. Habang bumagsak siya sa lupa, napansin ng babae na may tusok na chopstick sa leeg niya. Napagtanto niya na tinamaan niya ang mahahalagang parte ng katawan ng lalaki habang ang isa pang chopstick ay nakatusok sa nguso ng baril. Nalaman niya na tinitigan siya, iniisip na kasing edad niya ito at walang sino man sa Glory Club, o kahit sa buong bansa, na may ganoong kasanayan. Pagkatapos, natuwa si Octopus, naisip na sadyang swerte lang ang bata, at tinanong kung gusto nitong sumama sa kanila. Bigla na lang, may inilabas si Octopus na baril at pinaputukan ang bata sa sobrang galit. Pero nagawang protektahan ng bata ang sarili gamit ang mesa bilang panangga sa mga bala. Pinagtawanan siya ng impormante, sinabing bata pa ito at hindi ba niya alam na hindi kayang pigilan ng mesa ang bala. Lumapit si Octopus, muling nagkarga ng baril, at tinanong uli kung saan si Peter at inaya itong sumama. Sila dahil sayang naman kung mamamatay siya roon. Lumapit siya sa gilid ng mesa para tapusin na si Peter. Pero napansin niyang wala na ang lalaki at ang pulang likido ay sarsa lamang pala. Nagpatuloy si Octopus sa paghahanap sa bata para maalis na siya sa kanyang paningin. Unti-unti siyang nawawala ng pasensya dahil parang multo na lang itong nawala. Pagkatapos ay natagpuan niya si Peter na nakasabit sa isang bahagi ng haligi at may laman ang bibig. Nang lumingon si Octopus, sinamantala ito ni Peter at iniluwa ang lahat ng sarsa sa bibig nito, diretso sa mukha ni Octopus. Gamit iyon, nataman niya ang braso ni Octopus para mawala ang titig nito. Pagkatapos noon, ginamit ni Peter ang kabilang kamay niya para i-disassemble ang baril. Matapos siyang desarmahan, sinugod ni Peter si Octopus na hindi nakapag-react.
Napansin ng informant kung gaano kabilis ito at nagtaka kung bata lang ba talaga siya. Tinapos ni Peter ang kalaban sa pamamagitan ng pag-ikot ng leeg nito. Napahanga si Octopus sa galing ng bata dahil wala pa siyang nakakaharap na kasing husay. Nang mga sandaling yun, naalala ni Octopus ang training niya kung saan nabanggit ang isang taktika na pagsamantalahin ang sandali kung saan may pagbaba ng bantay ang kalaban. Naalala niya na noon ay nakalikha siya ng kakayahan na kanya lang magagamit. Napakalaking tulong ang kakayahang maging flexible sa training niya, kung saan sinasanay siya ng mga tagapagsanay na magsikap ng husto sa bawat pagsasanay para matalo ang kanyang kalaban. Pero nauna na niyang binabalaan na ang pinakamadelikadong gawin ay ang umiwas o magpabeya kapag akala mo'y nanalo ka na dahil hindi mo masyadong dapat pinagkakatiwalaan ang sarili. Dahil dito, kumpiyansa siyang hindi siya matatalo kaninuman. Bigla niyang hinawakan ng paa ni Peter at pinulupot ang sarili dito para mahadlangan ang pagkilos nito. Matapos siyang maipit, sinimula ni Octopus na paikutin ang katawan ni Peter. Binanggit ni Octopus na matagal na siyang nasa negosyong ito, simula pa noong bata pa si Peter, at mas marami siyang karanasan kaysa sa isang baguhan na kagaya nito. Pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang huling atake kay Peter hanggang sa may makarinig sa kanya na nagtatanong kung gaano na siya katagal naroon. Ang taong nagsumbong, tumingala siya at nakita si Peter na pinagmamasdan siya habang may hawak itong ibang tao. Doon niya napagtanto na pinipilit niyang ayusin ang katawan ng kanyang nasawi ng tauhan. Nang mga sandaling yun, naunawaan ni Octopus na sinasabi na ng kanyang karanasan sa negosyong ito na papatayin siya ng bata. Naintindihan niya na maaaring mas mahusay pa ito kaysa sa 12 apostol ng Glory Club. Dahil dito, yumuko si Octopus at humingi ng negosasyon. Kinuha niya ang kanyang tauhan at sinabing ibibigay niya ito dahil kahit walang karanasan sa larangan, magagamit pa rin ito. Tumanggi ang babae ngunit inutusan siya ni Octopus na manahimik dahil nakikipagnegosasyon siya sa bata. Pumayag si Peter at natuwa si Octopus na sinasabing matalino ang binata. Nang matapos iyon, tumakas ang taong nagbigay ng impormasyon, sinabing magkukunwari siyang walang nakita at hayaan na lang si Peter ang gustong gawin dito, habang iniisip pa rin kung paano malalaman ang iba pang detalye tungkol sa bata. Ngunit binanggit ni Peter ang mabuhay o mamatay na paraan na naalala ni Octopus kanina. Napaalala nito kay Octopus ang kanyang pagsasanay at lahat ng sinabi ng bata, kaya nagsimulang magkaroon siya ng ideya. Nang mga sandaling yon, tinitigan niya ang bata at napansin na may kaparehong aura ito kay Peter. Naalala ni Octopus na walang nakaligtas na nakaharap kay Peter. Kinumpirma ni Peter ang sinabi niya habang mabilis na sumugod kay Octopus. Unti-unting napilipit ang mga braso, binti, at leeg ni Octopus dahil sa mabilis na galaw ni Peter. Samantala, nakumpirma na ng mga superior ang pagkamatay ni Octopus. Napag-alaman nilang tinanggal ang mga kamera bago pa man sila makarating sa pinangyarihan at wala ng ibang ebidensya. Kinutya ng leader ang buong sitwasyon habang nagpipush up ng isang braso sa rooftop ng kanyang gusali. Binanggit niya na ang 76 na bilyong piso na gantimpala para sa SSS level na misyong ito ay ipapadala sa lahat ng Assassins of Glory dahil lahat sila ay autorisadong manghuli kay Peter. Pagbalik sa syudad, naglalakad-lakad ang mga tao hanggang sa may batang tumuro sa isang anunsyo sa mga panlabas na screen. Nakita rin ito ni Peter, at napagtanto niyang isang anunsyo ito para sa pagkain ng mga matatanda, gamit ang iisang litrato niya. At naunawaan niyang ipinapakalat na nila ang impormasyon tungkol sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad sa mga kalye hanggang sa makatanggap siya ng polyeto mula kay Glory na nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa kanya. Naisip ni Peter na hindi na nila kailangang mag-alala sa paghahanap sa kanya dahil siya mismo ang lalapit sa kanila. Napagtanto ng ating bida na kailangan niya ng tulong para mapabagsak si Glory at iisa lamang ang taong naiisip niya. Ngunit, ang taong ito ay nakakaramdam siya ng discomfort. Samantala, sa isang pinabayaang at nakakandadong lugar, nakarating siya roon at nabigla sa dami ng mga taong natutulog sa sahig, napagtanto niyang parami ng parami ang mga taong napupunta roon. Pag-iwas sa mga natutulog na taong walang tirahan, nilapitan niya ang isang pader, naghahanap ng isang bagay sa gitna ng mga anunsyo ng pagbebenta ng organ at prostitusyon. Hanggang sa makasumpong siya ng isang siwang at pagkahawak niya rito, nabuksan ang isang lihim na daanan. Bumababa siya sa lihim na daanan, at nakakita ng isang marangyang lugar. Nabatid ni Peter na naayos na ang lugar, iniisip kung gaano karami ang nagastos dito.
Maya-maya ay may sumulpot sa malapit, at nagbanta sa kanya gamit ang isang bagay na itinutok malapit sa kanyang leeg. Sinabi nitong hindi naman kailangan ang mamahaling damit at porselanang jade para sa kanya. Dahil pala ay isang babaeng bulag ito, hawak ang kanyang tungkod na nakatutok sa kanya habang ang aso nitong gabay ay masamang nakatingin. Ngumiti ang babae, at sinabing kahit maayos na ang lahat, mukhang may kailangan pa siyang asikasuhin. Nang mga sandaling yon, inamoy siya nito at napansin na hindi ito amoy alak, kaya hindi siya isa sa mga palaboy sa lugar na yon. Kasabay noon, napagtanto rin nitong ang bango niya ay uhaw na uhaw sa, para mapatunayan na hindi siya basta magnanakaw lang. Para sa kaligtasan niya, sinubukan siyang hampasin ng babae gamit ang tungkod. Tinatanong kung sinugo ba siya ni pangalan ng tao, organisasyon, habang umiiwas si Peter. Kahit paulit-ulit ang paghampas ng babae, patuloy pa ring umiiwas si Peter, hanggang sa masulok siya sa dingding, kaya natutukan na siya ng tungkod. Binato ng dalaga ang tungkod, sinabing mag-ingat dahil mamahalin ang wallpaper, at umiwas na naman si Peter. Tinitigan niya ang tungkod na nakabaon sa dingding, nag-iisip. Napaisip si Peter kung talagang bulag nga ba ang babae dahil napakahusay ng kanyang pag-atake. At pinupuri pa nga niya ang sarili hanggang sa nahawakan na siya ni Peter para mapigilan ang pag-atake. Ang kanyang binti at ibinaliktad siya. Sa wakas, inihagis niya ito sa sofa at ang pag-aaway. Pero pagkatapos ay naglabas siya ng Nike na sinasabi niyang hindi niya inaasahang may makakalaban siyang kasing galing niya. Nang mga sandaling yon, napansin niyang wala na siyang first for blood. Binanggit niya na kahit hindi kasiya siya ang pumatay ng isang taong may galing, kailangan may mamatay dahil bahagi iyon ng trabaho nila. Doon niya inutusan ang kanyang aso na si Alexander McKean na salakayin ito. At napansin ni Peter na sumusugod sa kanya ang aso. Ngunit napaamo ni Peter si McKean na ikinagulat ng babae matapos nilang maayos ang lahat. At ipinaliwanag ni Peter ang nangyari. Namangha siya nang mapansin na si Peter. Nagbalik ang sigla. Hinawakan ng dalaga ang mukha niya, napansin ang pagkinis ng balat nito at nagtaka kung totoo nga iyon. Bigla siyang napahiga sa sahig kasama ang mild substitute for McKean, perhaps, pagpapatawa, or pagbibiro, na nagpapakunot ng noo kay Peter. Tinanong niya kung ganoon ang posisyon niya nang mamatay, at gusto niya ring subukan. Pagkatapos, lumapit ulit siya kay Peter, sinabing baka iyon ang solusyon sa problema, at tinanong kung ano ang ikinamatay nito para subukan din niya. Matapos ni Peter siyang paglaruan sa noo, sinimulan niyang ipaliwanag ang plano niya kaya naman nagtanong ang dalaga kung paano niya haharapin si Glory. Binanggit ni Peter na plano niyang harapin ang gitna ng problema, na lubos na nagpagulo sa kanya. Ipinaliwanag ng ating pangunahing tauhan na gagamitin niya ang paghahanap sa kanya para mailagay sila sa kanyang mga palad. Upang magawa ito, balak niyang maging isang tagapatay para sa Glory Club. Nag-alala ang dalaga at aminado si Peter na parang nakakabaliw ngayon. Pero naalala niya na simula nang magkabata muli siya, walang nakakakilala sa kanya. Kaya habang hinahanap nila si Peter, sila pala ang nasa kanyang mga palad. Natuwa ang dalaga at sinabing nakakatakot siyang lalaki, na sinagot naman ni Peter ng mas nakakatakot ka pa. Gayunpaman, ipinaalala ng dalaga na imposibleng maging isang tagapatay sa Glory Club kung hindi nanggaling sa Honor Orphanage. Binanggit niya na pati si Peter ay galing din doon. Lahat ng ito ay ang kanyang batang bersyon, isang outsider na hindi makapagiging Glory assassin. Pero sabi ni Peter may paraan. Kinabukasan sa isang gusali, may nagtatanong kung anong nakikita niya sa harap niya. Isang grupo ng mga babae ang humahanga sa gwapo bagong estudyante na nandoon na sinusubukang makuha ang atensyon niya. Lumalabas na ang plano ni Peter ay maging estudyante sa Divine Honor School. At sa gayon, siya ay nagiging bagong paboritong estudyante sa paaralan. Para mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan, ginagamit niya ang pangalang Kim Sunmo, na kahit ang mga batang babae na nahuhumaling sa kanya ay nagsasabing napaka-sexy na pangalan. Sa sandaling yun, lumapit ang isang babae at inaanyayahan siyang pumunta sa auditorium. At nang sumagot siya, muling naiintriga ang mga babae sa kanyang magandang boses. Habang papunta siya sa auditorium, tinanong siya ng isang guro kung sino ang tipo niyang babae, hanggang sa mapag-alitan ito ng iba. Ipinaliwanag ng ating bida na kahit mukhang ordinaryong paaralan ito sa labas,
Paaralan pala ito ng mga assassin kung saan ang mga estudyante ay palihim na tinuturuan sa klase ng pag-a-assassinate. Layunin niyang makapasok sa klaseng yun at maging isang assassin habang nakikisalamuha sa mga estudyante. Pagdating sa auditorium, nakatanggap siya ng mensahe mula sa bulag na babae na nagpapaalala na ang klase ay tumatanggap lamang ng mga batang galing sa ampunan at tinatanong kung paano siya makakapasok. Binanggit niya na mayroong isang pambihirang eksepsyon. Namangha ang babae na balak niyang gawin yon. Umakyat sa entablado si Sun Mu at nagsimulang magpakilala sa lahat. Naiiwang humanga sa kanya. Kasama sa kanyang talumpati ang kanyang mga libangan at talento, at tinapos niya ito sa pagsasabing gusto niyang maging isang mamamatay tao. Sa sandaling yun, lahat ay nagulat sa kanyang sinabi, pati na ang bulag na babae at ang aso. Pero ito ang plano dahil sa kanyang talumpati, nakakuha ng atensyon si Peter sa klase ng mga mamamatay tao, alam niyang ito ang magpapapasok sa kanya sa grupo. Para mapakalma ang sitwasyon, binanggit niyang gusto niyang maging isang mamamatay taong magaling din sa pag-aaral. Ito ang nagudyok sa mga estudyanteng nag-record ng presentasyon na pagtawanan siya. Pero biglang may lalaking sumulpot, tinulak ang isang babaeng nagre-record ng presentasyon. Isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa harapan ng bidang tauhan na napagtanto na nagtagumpay ang kanyang plano. Tapos tinanong ng lalaking itinulak ang babae kung niligawan ba niya si Jean, kaya naguluhan si Peter. Umiyak ang lalaki habang nagrereklamo tungkol sa bidang tauhan. Napagtanto na yang Yisul pala ang pangalan niya, at ang babaeng binanggit niya ay ang kasintahan niya sa loob ng 22 araw at ang pinaka-iniidolong babae sa paaralan. Pero nang dumating si Peter, naging interesado ito sa kanya, at sinabi ni Yang na ninakaw siya ng bagong dating. Maghihiganti si Yang at susugod kay Peter habang sinusubukan nitong makipag-usap. Kilala ang batang yun sa pagiging makapangyarihan sa buong Mapo District dahil sa kanyang lakas. Pero nang gumanti si Peter, naramdaman ni Yang ang papalapit na kamatayan habang nakatitig sa kanya ang bida na may titig na parang nakakapatay. Iniisip niyang matatalo na siya, nagsisisi dahil hindi niya nailigtas si Jean, kahit hindi naman talaga niya sinubukang gawin yun. Pero huminto si Peter bago pa man mahagip ang noo niya at tinapak na lamang ito. Dahil doon, nawala ng malay si Yang, nanginginig matapos matalo ni Peter. Ang problema, may dumating na guro sa mga oras na yon, nagrereklamo dahil sa pag-aaway nila sa paaralan at may hawak na pulang card. Sinimulan niyang hilahin ang pisngi ni Peter, tinatanong kung ano ang trabaho ng ama nito, at sumagot ang bida na baka patay na ito. Habang dinadala na ni guro si Peter, patuloy na nagrereklamo si Yang tungkol sa pinipigilan, nagtatangka humanap ng dahilan sa kanyang pagkatalo. Nang mga sandaling yon, ang mga miyembro ng assassin class ay nag-iisip kung ano ang dapat nilang gawin kay Peter. Ang napagpasyahan ay alamin pa ang tungkol sa kanya dahil baka maging masaya. Kung mahirapan, naniniwala silang kaya nilang basta na lamang siyang patayin. Kasabay nito, habang patuloy na hinihila ang protagonista ng guro, patuloy siyang pinupuri ng mga babae hanggang sa makita siya ng babaeng tauhan ni Octopus at mag-alala kung bakit siya naroon, iniisip na plano ni Peter na mapabagsak silang lahat. Kinabukasan, ang tauhang si Anbil ay may narinig na nagtatanong kung pwede bang tumabi sa kanya. Nagulat siya nang makita ang protagonista at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. At sumagot si Peter na siya ay sinundan ng mga estudyante at tinanong kung bakit siya nag-iisa. Sabi ni Anbil hindi siya gutom, kahit sobrang dami ng kinain niya, na ikinagulat ni Peter. Nung mga oras na yon, nagsimulang maalala niya ang huling pagkikita nila. Sinabihan siya ni Peter na sabihin na ang dating Peter ang may pananagutan sa mga pagkamatay at sa paggawa noon, maliligtas siya. Nag-aalala ang dalaga at nagtanong kung bakit siya sinusundan ni Peter gayong natupad naman niya ang pangako. At binanggit ni Peter na hindi naman talaga siya ang sumusunod dito. Nagreklamo siya dahil sa kanya, sinusubaybayan na siya ng kumpanya, at tinanong kung alam ba nito kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Kahit sinabi ni Peter na dapat magpasalamat ito dahil buhay pa siya dahil sa kanya, giit ni Anbil na siya mismo ang nakaligtas. Pero sinabi ni Peter na hindi pa lubos na nauunawaan kung gaano nakakatakot ang lugar na ito, o kung sino talaga siya. Sabi ng babae, ano ang kaya nitong gawin? Doon na nagdesisyon ng babae umalis habang humihingi naman ng tulong si Peter dahil pareho silang walang alam. Sabi ni Peter, umaasa siya sa tulong nito,
at sinamantala ang pagkakataon para sabihin ang tunay na pangalan ng babae, Liuna. Pero paglingon niya, wala na si Peter. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang paligsahan sa iSports ng paaralan. Sa event, nakilala natin ang record holder sa pagtakbo ng paaralan, si Jonathan. Habang tumatakbo, iniisip na ito na ang araw ng kanyang pagreretiro. Dahil madali at walang kahirap-hirap na napapaunahan siya ni Peter. Pagkatapos ng karera, umiiyak si Jonathan sa tabi ni Yang, habang pinagmamasdan ang protagonista ng isang anino. Maya-maya, sumasailalim siya sa pagsusuri ng paningin at ipinakita niyang nakikita niya ang lahat ng linya ng walang gaanong kahirapan. Susunod ang klase sa pagluluto kung saan kailangan nilang matutunan kung paano maghiwa ng prutas ng maayos. Tinatanong siya ng guro kung nakaghiwa na ba siya ng prutas dati, at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa mga kutsilyo. Matapos maghanda, nagawa niyang gumawa ng isang malaking kuneho sa mansanas, kaya't naisip ng guro na napakaganda nito at tila ba humihinga pa. Kasabay nito, pinapalibutan ng ilang estudyante ang guro na sinaway si Peter, sinasabing hindi sila maglilinis habang kinukunan ng video ang reaksyon ng guro. Tinatanong nila kung ano pa ang magagawa nito bukod sa pagpapababa ng kanilang mga marka at nagrereklamo, at sinubukan ng guro na ipakita ang kanyang awtoridad pero walang epekto. Binanggit ng mga estudyante na maaaring masuspinde ang lisensya niya dahil sa pananakit ng damdamin dahil sa kanyang pagtatanong. Nang muli siyang sumubok na magpakita ng awtoridad, nainis ang mga estudyante sa kanyang mga salita. Nang mga sandaling yon, itinulak ng lider ng grupo ang guro patungo sa mga gamit sa kanyang likuran. Binanggit niya na mas nakakatakot pa sa pagbaba ng grado ang pagsuspinde o pagtanggal sa kanya sa pagtuturo. At sinabi ng kaibigan niya na dapat i-post nila ang video. Nang mga sandaling yon, nakita nilang papalapit si Peter na may hawak na tasa sa isang kamay at basurahan sa isa. Tinanong ng ating bida kung sinaktan nila ang guro at sinubukang takutin ang tatlo na huwag nang makialam pa. Tinatanong ni Peter kung ano ang mangyayari kung hindi siya susunod, at ang leader ay dumura sa damit niya at tumawa pagkatapos. Nakitang seryoso siyang tinitignan ng bagong dating, sinabihan siya ng leader na umalis ng tahimik at muling nagtanong si Pedro kung ano ang mangyayari kung hindi siya susunod. Nairita ito sa leader ng grupo kaya't sinugod niya si Pedro. Ngunit madali lang na naiilaga ni Pedro ang bawat suntok nito, kaya't pinagtawanan siya ng mga kasamahan dahil hindi niya mahagip ang bagong dating. Habang nagtataka kung bakit hindi niya maabot, sinipa ni Pedro ang leader at napabagsak ito. Dahil dito, nagpa siyang tapusin ng isang kasamahan niya si Pedro, lumapit ito sa likuran ni Pedro na may hawak na bato. Ngunit mabilis na nakaiwas ang bagong dating at nabasag ang bato sa kamay nito. Bago pa man niya ito ma-realize. Dahil doon, humingi ng tawad ang tatlo kay Peter at saka sa guro sa ginawa nila. Pagkatapos noon, tumakbo sila palayo at sinabihan si Peter na maghintay dahil ang katarungan ay laging nagtatagumpay at diniinan ni Peter na kaya siya nanalo. Lumingon ang ating bida sa guro at tinanong kung ayos lang ba ito, at sinubukan siyang sawayin ng guro. Pero kunwari hindi narinig, ginaya ni Peter na nakalimutan nila ang teleponong ginamit nila sa pagre-record ng pagkapahiya ng guro. Tinatanong ng guro kung ganyan na ba siya lagi bilang estudyante hanggang sa sinubukan nitong sipain si Peter sa ulo habang ito'y abala. Nadepensahan ni Peter ang pag-atake, na nagpapatunay na tama ang hinala ng guro na may iba. Itinangkay ng guro ang tasa na ibinigay ni Peter, binanggit na kahit sa gitna ng gulo, ni isang patak ng kape ay hindi natapon kay Peter. Dahil dito, nagtataka siya kung saan at bakit natutunan ni Peter ang mga kasanayang ito sa pakikipaglaban. Nang mga sandaling yon, isiniwalat ni Peter na naghahanap siya ng paghihiganti pero hindi sinabi kung sino ang kanyang mga target, ipinaliwanag na nawala na ang lahat ng kanyang mga naipon. Sinabi ni Peter na para na siyang patay. Tinatanong ng guro kung balak nitong sumali sa volunteer club habang mas determinado at mariin ang kanyang tindig. Plano lamang ito ng mga kaklase niya dahil gusto nilang mapansin siya ni Professor Lee Guangyu. Si Guangyu ang instructor para sa mga asesino mula sa Glory Club sa paaralang yun. Lumalabas na may isang volunteer club sa paaralan kung saan ang mga estudyante ay may potensyal na maging mahuhusay na miyembro, at nakita ng guro ang talento ni Peter. Dahil dito, dinala niya si Peter sa silid ng volunteer club kung saan tinuturuan ang mga miyembro. Pagdating sa silid, nagulat si Peter dahil ordinaryong silid lang ito na may grupo ng mga estudyanteng mukhang normal.
Si Guang Yu ay pumunta sa unahan ng silid at inutusan silang makinig. Nang ipaliwanag ng guro na makakasama nila si Peter, napahanga na naman si Yuna sa desisyon nitong sumali sa club na yun. Nag-alala siya habang nakatitig si Peter sa kanya at ayaw nitong magsalita pa ito. Para pakalmeyan ito, commanded si Peter kay Yuna at iniisip ni Yuna kung bakit ginawa yun ng lalaki at naiisip na baka siya naman ang susunod na mapahamak. Ipinakilala ng ating bida ang sarili at nagpasalamat sa grupo sa pagtanggap sa kanya. Ngunit napansin niyang masyadong ordinaryo ang silid para sa isang lugar na pinag-aaralan ng mga mamamatay tao. Ngunit may dalawang estudyante na nainis at sinubukang takutin siya. Sina Dach Goyon at Dach Goja ang nagtanong kung paano natanggap ang isang tagalabas samantalang ang mga mula lamang sa Honor Orphanage ang tinatanggap sa club. Naalala niya na kahit miyembro siya ng orphanage, hindi niya yun masabi. Nagmungkahi ang mga guro na magkaroon ng simpleng pagtanggap. May dalawang estudyante na nagtanong kung gagawin ba nila ang punch na ikinaguluhan ni Peter. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa isang tradisyon ng samahan na tinatawag na Bloody Punch. Habang kinukuha nila ang kanilang mga armas at napagtanto ni Peter na sinanay nga sila ni Glory. Ngunit, tinawag siya ng ibang grupo na nagsasabing tatanggapin nila siya. Pilit tinatahan ni Yuna ang lahat dahil alam niyang kayang-kaya silang patayin lahat ni Peter. Doon, tinutulak siya nito palayo na sinasabing maaari ring mapahamak siya. Samantalang iniisip ni Yuna na sinusubukan niyang iligtas silang lahat. Pagkatapos noon, nilapitan siya ng magkakapatid na Dach Go, sinusubukang alamin kung marunong nga siyang lumaban o puro salita lang. Simpleng sagot ni Peter na medyo marunong siya habang inaalala na mahigit 1,500 na ang kanyang laban. Sumugod ang lalaki, at sinabi nitong ito na ang huling laban niya, pero si Peter ay nakapagsuntok sa kanilang dalawa ng sabay. Nagreklamo si Gayem na hindi ito lugar para sa kahit sino dahil hindi naiintindihan ng mga tao kung ano ang kanilang isinasapanganib. Binanggit ni Gayem ang kanilang handgerang maging pinakamahusay na mamamatay tao sa mundo, tulad ng kanilang idolo. Ang idolong ito ay kilala bilang apostol na si Peter. Sinabi nila na hindi ito lugar para sa isang paborito tulad niya. Pagka-atres, sinabi ni Peter na pagod na siya sa laban. Sawa na siya sa pagkukumpleto ng mga pangungusap ng isa't isa at sinabihan silang umatake ng sabay. Nagalit ang magkapatid na Dach Go at sabay-sabay na sumugod sa kanya, sinasabing ipapakita nila kung ano ang ipinakakatawa ng kanilang 18 taon. Naalala ni Peter na 65 taon na siyang nabubuhay at nagpakita ng kaunting interes. Sa sinasabi nila, kahit na ganoon, ang dalawa ay nagtagumpay, pinipilit magpakitang tao kahit pagod at pawis na pawis. Dahil doon, ipinagyayabang ng mga estudyante na ang bagong Solta ay natakot lang kaya umalis dahil hindi nakariyak. Nang mga sandaling yon, si Peter ay naglalakad sa mga pasilyo hanggang sa muling lapitan siya ni Yuna. Tinanong siya nito kung minamaliit ba niya ang volunteer club, at sinabi nitong hindi siya madadaya. Binanggit ng dalaga na pinanunood siya nito noong away. Lumabas na noong pakikipaglaban sa dalawa, hindi gumamit ng buong lakas si Peter para harapin sila. Kahit na sinubukan ni Peter na magdahilan na lagi niyang ginagawa ang kanyang makakaya, sinabi ni Yuna na may pruweba siyang kasinungalingan yun dahil habang basang-basa ng pawis ang dalawa, hindi man lang siya pagod. Sinandal then ni Yuna sa pader, tinatanong kung bakit niya ginawa yun gayong pinaghihinalaan na siya sa paaralan. Gustong malaman kung ano ang pakinabang niya sa pagtatago ng kanyang tunay na lakas. Tinanong niya kung ano ang balak nito at tinanong naman ni Peter kung gusto niya talagang malaman ang plano niya. Tinitigan siya ni Peter sandali bago dumulas pababa sa pader at umiwas sa kanya, sinabing tanghal iyan na kahit hating gabi na. Samantala, sa isang paradahan ng bus, isang driver ang nagsasamantala para uminom hanggang mag-umaga. Masaya siya, sinabi niyang nakatanggap siya ng 1,000,000 won kapalit lang ng pagpapaupa ng bus. Pero nang pupunta na siya sa mga taong kinausap niya para sa upa, nagulat siya dahil akala niya grupo ang makikita niya. Ngunit isang lalaki lang ang nakatayo sa paradahan. Tinatanong ng driver kung nasaan ang iba, at sinabi ng lalaki na siya lang ito habang iniabot ang isang mabigat na malita. Nang mga sandaling yon, ipinakita nito ang ilang malita pa na kailangang i-load. Sinabing ang dami ng gamit. Sinimulan ng driver ang pagluluwad ng mga malita habang naiinis sa sobrang dami ng bagahe ng lalaki. Pagkatapos ay inalis ng lalaki ang kamay ng driver sa mga malita,
Tinanong kung gusto nitong makipagpustahan. Lumapit sa kanya ang lalaki at hiniling na hulaan kung ano ang laman ng mga malita. Pagkatapos mabigla, nagpatuloy ang driver sa biyahe, naaalala na hindi siya pumayag sa pastahan habang pinagmamasdan ang lalaki sa salamin sa likuran. Habang nasa biyahe, ang lalaki ay nakaupo ng kalmado at tahimik, ang mga braso ay nakakrus. Kasabay nito, inaalala ng driver ang nakita niya noon. May isa sa mga malita na dala niya ang gumagalaw. Pagbalik sa volunteer club, binanggit ng guro na magkakaroon sila ng bisita, ang presidente ng DHE Group, si Choi An-chang. Sabi niya, hahatiin niya ang mga estudyante sa mga grupo at ang mananalo ay makakatanggap ng volunteer certificate na may rekomendasyon ng presidente. Ibig sabihin nito, ang panalong grupo ang magiging mga tagapagligtas at pareho ni Yuna at Peter na nakilala na ito ang magiging pinakamainam nilang pagkakataon para umasenso. Ipinaliwanag ng guro na ang misyon nila ay isang misyong pagliligtas. Lumalabas na kamakailan lamang ay marami ng mga pagdukot sa mga kabataan at ang problema ay may kinalaman sa isa sa mga dinukot ang mga bata dahil siya ang nag-iisang anak ng presidente ng grupo. Nagtataka ang isa sa mga estudyante kung bakit ito ang magiging misyon nila at hindi trabaho ng pulis. Ipinaliwanag ng guro na ang dahilan ay gusto ng presidente na maghayganti. Binanggit niya na ang misyon ay limitado lamang sa pagliligtas sa anak ng presidente at hiniling sa mga estudyanteng gustong lumahok sa misyon na itaas ang kanilang mga kamay. Walang nagtaas ng kamay at sinikap silang hikayatin ng guro sa pamamagitan ng pagsasabing kung hindi nila gagawin ang misyon, kailangan nilang maghintay ng 2 taon pa bago maging mga ahente. Lahat ay naniniwalang may mali sa misyong ito hanggang sa magboluntaryo ang magkapatid na Daiko. Gayunpaman, napansin nila, hindi lang sila ang nag-volunteer para sa misyon dahil nagpresenta rin sina Peter at Yuna, kaya naman pinagtawanan sila ng iba. Nang mapansin ni Yuna na nag-volunteer din si Peter, nagreklamo siya rito. Matapos magdesisyon kung sino ang sasama sa misyon, tinanong ng dalawa kung kailangan lang nilang bugbugin ang mga kidnapper. Pero nagpaliwanag ang guro tungkol sa misyon, kaya naman lahat sila'y napahanga. Naramdaman ni Peter na dumating na ang pagkakataon para maging isang bayani ulit. Ang problema, ang misyon nila ay maglaro at magsaya sa park habang tinutulungan ang batang lalaki. Isang grupo ng mga mananayaw na may mga kasuutang pang-carnival ang dumaan sa harapan ng grupo habang pinagtatawanan sila ng mga tao. Naguguluhan ang magkapatid na Daiko kung ito kaya'y magiging masaya. Habang nakatitig sila sa mga babae, kumain si Yuna at nagkomento na hindi titigil ang mga ito sa pagtitig sa mga mananayaw. Si Peter naman ay nililigawan ng mga babae at nagpapalitan ng numero, samantalang si Yuna lang ang nakatuon sa misyon nila. Naalala niya ang sinabi ni Profesor Guan Yu kung saan dinukot ang anak ng presidente. Ang layunin ng misyon nila ay iligtas ang bihag at talunin ang mga dumukot. Ngunit napagtanto niyang ito ang huling lugar na nakita siya at nag-aalala kung buhay pa kaya ito. Tiningnan ni Yuna si Peter na iniisip na baka ito ang makatulong sa kanila. Iminungkahi ng aming mga tauhan na pumunta para silipin ang lugar na kinaiinteresan niya at iniisip ni Yuna na parang alam niya lahat ng bagay. Pero hindi sila makapasok dahil kailangan ng reservation at pinalabas sila ng staff. Dahil dito, nainis si Hyun at nakipagtalo sa staff, nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Nung mga oras na yon, narinig ni Peter na may nagsasabing kailangan nilang mag-download ng app. Pagkatapos nun, nagsilapitan ang lahat sa kanya para tingnan ang availability at tinanong ni Hyun kung nag-aalala pa ba siya sa misyon. Kahit na ganon, naglaro ang dalawang magkapatid sa mga rides para sa bata, naging maingay at nakakuha ng maraming atensyon na ikinainis ni Yuna. Samantala sina Yuma at Peter pumunta sa isang asterisk pagsasayawan ng baril asterisk na nagtataka kung anong premyo ang maaaring mapanalunan nila. Ang problema ay naniniwala ang tagapangasiwa na hindi sila mananalo dahil nagdagdag siya ng timbang sa mga manika habang sinasabi na napakadaling manalo. Si Yuna ay nagsimulang titigan ng larwang baril na iniisip na hindi pa niya nagagamit ang isang larwang baril habang iniisip naman ng tagapangasiwa na makakakuha siya ng maraming pera mula sa kanya. Sa huli ay napanalunan niya ang lahat ng premyo at naiwan ang tagapangasiwa na tulalang tala. Habang ang lahat ay nagsasaya sa amusement park, si Peter ay nagmamasid mula sa malayo hanggang sa tawagin siya ng kanyang mga kasama na nagparamdam sa kanya na masaya ang grupo.
Iniisip ng ating pangunahing tauhan na ito na marahil ang unang beses nilang nakapunta sa amusement park kung isa sa alang-alang ang kanilang mga naranasan noong pagkabata. Dahil nasa tingin niya ay pinakamabuti na hayaan silang magsaya hanggat kaya nila dahil hindi nila alam kung kailan pa sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Maya-maya ay nagawa ni Yuna na lumayo sa mga kaibigan niya para kumain at mag-isip tungkol sa misyon. Nang mga sandaling yun ay may napansin siyang kakaiba dahil nakakonekta siya sa AirPods ng anak ng presidente. Na-realize niyang malapit lang ito pero naguguluhan siya dahil galing ang signal sa banyo ng mga babae. Iniisip ni Yuna na baka may kumuha ng AirPods nito at nag-aalangan kung tatawagan niya ang mga kasama niya. Napagpasyahan niyang pumasok muna sa banyo para malaman ang sitwasyon. Nang una ay wala siyang makita, kakaiba kahit na galing ang signal ng AirPods sa isang babaeng nagma-makeup. Natatakot na baka mali siya, nagpas siyang kausapin ni Yuna ang babae ng maingat, hindi masyadong nagsasalita at may mabait na ngiti. Ang problema, ang ngiti niya ay napakasama at nakakatakot kaya natakot ang babae. Nang mga sandaling yun, dumating ang nobyo ng babae at sinabi nitong sinugod siya ni Yuna. Narinig ng lalaki ang sinabi ng kasintahan kaya nilapitan niya si Yuna na akmang kakausapin siya ng masama. Sinubukan ni Yuna na ipaliwanag ang nangyari. Itinaas ng lalaki ang kamay na para bang susuntukin si Yuna at nagreklamo ang kasintahan dahil gusto lang daw nito ng paghingi ng tawad, pero sinabi ng lalaki na susuntukin muna niya si Yuna kaya nag-alarma si Yuna sa mga galaw niya. Samantala, ang tatlo pa ay naglilibot sa parke na nagtataka kung nasaan siya at ipinapalagay ni Peter na bumili lang ito ng makakain. Bukod pa rito, sinabi ni Peter na hindi na nila kailangang mag-alala sa kanya dahil kaya nitong harapin ang anumang panganib na maaaring mangyari. Ginamit ni Yuna ang pagkilos ng lalaki para mapaikot ito. Pagkatapos ay kumapit siya sa likod nito, at nagbanta na isusubo ang stick ng lollipop sa tenga nito. Pero bigla niyang naisip na uwa na siya at nagpadala lang sa instinct, at iniwasan ang pagsakit dito. Matapos bitawan ng kasintahan ng babae, binigyan niya ito ng lollipop habang nanginginig ito sa takot, saka bumaling ulit sa babae. Muli niyang hinawakan ang mukha ng babae at tinanong kung saan niya nakuha ang AirPods. Samantala, tinitignan ni Peter ang phone niya at hindi napapansin ang nagkukumpulang tao para panuorin siya dahil sa sobrang gwapo niya. Nakapagbalik si Yuna sa grupo at sinabing nahanap na niya ang AirPods at alam na niya kung saan nawala. Sinabi ni Peter na pareho pala sila ng naisip na lugar at nagtaka si Yuna. Lumalabas na dahil sa sobrang sikip at buhay na buhay ang parke, naghanap siguro ng lugar ang kidnapper kung saan normal lang ang pagsigaw o pagtadyak ng mga tao. Tinanong niya kung bakit kahit sold out ang ticket sa haunted house, wala naman silang nakitang pumapasok buong araw. Napagtanto ni Yuna at Peter na ang haunted house ang dapat nilang puntahan. Ang magkapatid na Daiko, sabihin na tapos na ang kasiyahan at dapat na nilang ituon ang pansin sa misyon dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari. Pero si Haiwan ay patuloy na nakahawak sa damit ni Yuna, kinukulit ito habang sinasabi nitong siya raw ang manggenguna. Habang nagtatalo sina Haiwan at Yuna, si Peter ay patuloy na nakatingin sa unahan at naglalakad, nalilito dahil walang tao sa atraksyon. Naramdaman niya ang panganib at sinabihan silang maging handa na nagpapalito kay Haiwan. Binanggit ng ating bida na magsisimula na ang kanilang misyon pero sa sandaling iyon ay napagtanto ni Peter ang tunay na layunin nito. Ang layunin pala ay ang kanilang pagdukot ng mga salarin para makalapit sa bihag. Bago mawala ng malay, nakita ni Haiwan, isang lalaking papalapit sa kanila. Nang mga sandaling iyon, padabog na pumasok si Profesor Guang Yu sa opisina ng direktor at mariing hiniling na tawagan nito ang mga estudyante. Sabi ng direktor na hindi niya sila makontak, at binanggit ni Profesor Guang Yu na hindi pala gaanong simple ang misyong ito. Binanggit niya ang pangalang Park Sang-do na ikinabahala ng direktor dahil si Park Sang-do ay dating kandidato para sa apostolado na pinalayas dahil sa pagiging suwail. Gayunpaman, sinabi ng direktor na wala dapat na problema dahil sapat na ang natutunan ng mga estudyante at kaya na nilang hawakan yon. Ngunit nanigas si Guru Guang Yu, basang-basa ng pawis habang inaalala ang ugali ni Sang-do. Nang mga sandaling yon ay may ipinakita siya sa nagbigla ang direktor. Samantala, sa isang bodega na puno ng malita, nakatali at nakagapos sina Peter at Yuna sa isang haligi. Humanga si Sang-do dahil alam nilang chloroform ang ginamit para mawalan sila ng malay.
Nakilala niya ito dahil ang mga taong nawalan ng malay dahil sa chloroform ay karaniwang nakabukas ang bibig, samantalang nakapikit naman ang bibig ni Yuna. Balik sa direktor, nawalan siya ng pag-asa nang makita ang ipinakita sa kanya ng propesor. Ang kanyang artipisyal na paa, sabi niya na si Sangdu ay isang napakamalupit na tao. Nagreklamo si Guang Yu na wala silang panahon para mag-ulat, kailangan nilang iligtas ang mga estudyante. Napansin ni Yuna na nalaman na nitong gising siya at nag-isip kung ano ang magagawa niya pero si Guang Yu. Pinagbabantaan ng direktor na kung madiskubre sila, puputulan ni Sangdo ang kanilang mga paa habang handa ng dakpin ng kidnapper si Yuna. Habang hahawakan na sana niya ang leeg ni Yuna, nagring ang telepono nito. Kinuha niya ang telepono para tingnan kung sino ang tumatawag. Pagkasagot niya, nakilala ni Profesor Guang Yu ang boses ni Sangdo. Samantalahin ito ni Lee at nagbanta na hahabulin at papatayin niya si Sangdo kung mangangahas itong saktan man lang ang kanyang mga estudyante. Nanatiling kalmado si Sangdo at nagtanong kung bakit napakarahas. Tinanong niya si Guang Yu kung natatakot ba ito na sasaktan niya ang mga ito tulad ng ginawa niya sa propesor. Nagalit si Guang Yu, at tinanong siya ni Sangdo kung gusto nitong makipagpustahan. Ang pastahan ay kung ilan pang pares ng mga binti ay buo pa rin kapag nakarating na siya sa pinagtataguan. Kung tama ang hula mo, pagbibigyan ni Sangdo ang anak ng presidente at tatanungin ang propesor kung ano ang gusto nitong ipusta kung mali siya. Nagulat ang direktor nang makita si Guang Yu na nanginginig sa takot dahil sa sitwasyon. Dahil sa usapang ito, nawalan ng pag-asa si Guang Yu at nagpumilit na malaman kung nasaan sila at sinubukang kausapin sina Yuna at Peter. Sa sandaling yun, inutusan niya silang maghanap ng mabilis dahil baka naging target na sila habang nagbabala si Sangdo na magmadali dahil magsisimula na siya. Damilat si Yuna at sinubukang tingnan kung makakausap niya si Peter, at napansin niyang tulog nga ito kaya naiinis siya dahil tulog ito sa ganitong delikadong sitwasyon. Nagsimulang mag-isip siya ng magagawa habang kinukuha isa sa kanyang sapatos. Tinanong ni Peter kung ano ang ginagawa niya habang inilalagay ang kanyang paa sa kanyang mukha na nagpapakita na hindi siya natutulog. Sinabi ng babae na sinubukan niyang gisingin siya sa pamamagitan ng pagpisil sa kanya at niloloko siya ni Peter. Pagkatapos nito, sinimulan niyang salpukin ang kanyang mga nakakulong na pulso sa kanyang mga binti na sinasabing ginagamit niya ang natutunan niya sa pagsasanay. Pero sa sandaling yun, ipinakita ni Peter na siya ay malaya na at tinanong kung ano ang ginagawa niya na nagpapakita na siya ay nakatakas na ilang sandali na ang nakakaraan. Lumalabas na nakatakas siya ng tahimik sakaling may mangyari. Sinubukang ipaliwanag ni Yuna na ang kidnapper ay isang dating miyembro ng Glory at sinabi ni Peter na alam na niya yun. Tinanong niya kung mahilig siyang magpusta na naguguluhan si Yuna. Samantala, nagkomento ang magkapatid na Deiko na nasa gitna sila ng misyon at tinanong si Sangdo kung saan naroon ang anak ng presidente. Naramdaman ni Sangdo ang pagiging bastos ng kanilang pananalita at nagsabing gusto niyang makipagpustahan sa kanila. Tinanggap ng dalawa ang hamon ni Guan Yu at nagmamadaling pumunta sa lugar na iyon. Sinabi ni Sangdo na kung mananalo sila, maliligtas nila ang anak ng presidente. Ngunit kung matatalo sila, paparusahan sila ni Sangdo. Alam ni Guan Yu na kung tatanggap sila sa pastahan, tiyak na mapapahamak sila dahil walang pag-asa silang manalo kay Sangdo. Nang mga sandaling yon, nasabik ang dalawa sa ideya ng pakikipaglaban kay Sangdo, hindi alam ang tunay niyang kakayahan.